I should say that that is an impeachable offense. That is a culpable violation of the Constitution, that is betrayal of public trust, and that constitute high crimes, because these are mass murders. Mass murders certainly fall under the category of high crimes, and high crimes is a ground for impeachment. Hulihin nyo na ako ngayon! Hindi naman talaga gusto nyo! Ikulong nyo na ako ngayon! Sir, can you clarify, is that an affidavit or a report? A signed affidavit, sir? Parang A mere letter. Parang letter to the President. Yung isa, August 4, 2016. Sir, Sir, was it just an inquiry on his part of the person who wrote the letter na saan napunta yung pera? May sinabi ba siyang saan Hindi, napunta? mahaba report niya. Isa lang paragraph yun eh. But, Sir, in-identify niya ba kung kanino na napunta but yung funds? itong ginawa niyang sulat kay Pangulong Duterte, 6 na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary de Lima daw nga, doon din lang ng mga NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary de Lima. Do not be, masyado kang yak-yak ng yak-yak na wala namang sinasabi. Hulihin nyo na ako ngayon! Hindi naman talaga gusto nyo! Ikulong nyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Alam mo, pag ang ganun ang tao, nawawala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro accusation lamang ng walang pruweba. Katulad ni sinabi ko kahapon, pag ikay nag-akusa, dapat may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga inmates na ito'y tinakot o binayaran, tinorture? Hindi po ganun, alam mo naman yan eh. Alalahanin mo, Secretary de Lima, Senator de Lima, ako, sinasabi mong merong mga taong parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary de Lima, kailanman ay ako'y hindi kita naapakan o hindi tayo nagkatalo. As matter of fact, we are both from Sambeda. Pero ang sinasabi ko, ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa'yo, sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa Bilibid. Kaya't yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawawala ka sa depensa mo. Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, ano naman 300 million na yan. Tama na po. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nilalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi proprotektahan para hindi siya
supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, ng mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Di pa ako duwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Yan naman talaga gusto nyo. Ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. With all what's happening now, you think there's direct threat to your life, I mean, not just your safety, but Matagal na ho. Matagal na hong may serious threat ako may serious threat sa akin, pero pinagsasantabi ko lang po yun. Ang attitude ko lang po. Ang attitude ko naman pagdating sa bagay noon pa. Maski noon na meron din ako mga threat. Yun, nung mga pinalipat ko yan, may mga threat ako. Galing sa kanila. Ilan sa kanila, hindi naman lahat sila. But ang attitude ko, So, sagutin mo ng nararapat. Yung bang hindi yung puro akusasyon, ikaw niya, President Duterte ang napapasama. Hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last na lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko alam. Actually, itong totoo. Sinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, at my instance, as Secretary of Justice. Kaya, wag niyang ililigaw ang mga tao, pati yung piluka ko eh. hindi ganoon eh. Pag yung nag-personal ka, yun na tinatawag nating ad hominem, argumentum ad hominem, ibig sabihin wala ka ng katuwiran. Kaya, Secretary de Lima, sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ng akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na investigador doon na wala doon sa Secretary, doon sa Department of Justice. Secretary, ano po yung masasabi niyo dun sa press con kanina ni Senator De Lima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun nga sinasabi ko eh. Kinakabit niya ako na dun sa akusasyon niya na parang hinaharas siya eh. Pero makikita naman yun doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran, o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya'y talagang tinakot o hinaras. Pero doon, nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigong yan sa House, hindi ba makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, nakakapagbiro pa nga, yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Secretary de Lima. Hindi yung daldal ka ng daldal na wala ka namang pinapresenta ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang
4 na oras nakalipas yung riot sa Bilibid, meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng Bilibid na nagre-report sa'yo. Hintayin mo muna yung report. Para ka na hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Nag-i-speculate ka. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts, Mrs. Senator. At nang yung katuwiran mo ay maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, lalo kang hindi maintindihan ng tao.